Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta ka na? Ang ating pag-uusapan ngayon ay napaka-importante sapagkat sa videong ito mga kaibigan ay ating malalaman na ang relasyon ng Amerika at Israel ay medyo nagkakalamat. Alam naman natin mga kaibigan, alam din ng buong mundo, very bold ang Estados Unidos at Israel kung ang pag-uusapan ay ang kanilang magandang relasyon. Mas lalo pa nga raw itong gumanda noong maging Pangulo uli ng Estados Unidos si Donald Trump. Ang bagay na hindi nagustuhan ng Israel na ginawa ng United States of America mga kaibigan ay ang pakikipag-usap ng Estados Unidos sa Hamas privately. Ano naman ang meron kung sakaling mag-usap ang Estados Unidos at Hamas sa pribadong sitwasyon? Wala namang problema mga kaibigan kung ang interes ni President Donald Trump ay ang interes lahat ng ikabubuti ng mga bihag na hawak ng Hamas. Pero ibinalita ng The Times of Israel na kaya pala gumagawa ng hakbang ang gobyerno ng Israel upang pigilan ang pakikipag-usap ng Estados Unidos sa Hamas. Ito ay dahil sa nakipag-deal di umano ang United States of America sa Hamas na pakakawalan lamang ang mga American captives. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe. Ngayon ay March 15, 2025. Kumusta kayo aking mga mahal na kaibigan na nasa Israel, sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo? Isang napakainit at pinakabagong balita na naman ang ating ihahatid sa inyo mga kaibigan. Ito ay tungkol sa nagkakalamat na relasyon ng United States of America at Israel. Tama ang inyong narinig mga kaibigan sa ating intro. Ating sinabi na ang Israel ay gumagawa ng hakbang upang pigilan ang Estados Unidos na makipag-usap sa Hamas. Sapagat hanggang ngayon mga kaibigan ay ipinagpapatuloy ng Estados Unidos ang pakikipag-usap sa militanteng grupo sa Gaza na tinatawag na Hamas at ito ay isinasagawa privately. Marahil ay narinig mo na rin ang balitang iyan at siguro ang makakapagtunay na talagang ibinalita ang balitang ito ay ang ating mga OFW kababayan na nasa Israel. At ang ating source ay ang The Times of Israel. At kung iyong mapapansin mga kaibigan, ang pagbalita ng The Times of Israel ay ilang oras lamang ang nakalipas matapos na mai-upload ang videong ito. At sa kanilang headlines, ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu ay nakikipag-ugnayan kay Dermer. Ito ay upang pigilan ang pakikipag-usap ng United States of America sa Hamas. Nito lamang nakaraang Huwebes mga kaibigan, minsan na rin itong pinag-usapan sa internet. At dahil dito mga kaibigan ay nagsalita ang United States of America. At sinabi nito, hindi raw sila agent ng Israel. Ang ipinahihiwating ng United States of America ay malaya sila na makipag-usap kanino man gusto nilang makipag-usap. At ngayon nga ay nakipag-usap ang Estados Unidos sa Hamas at ang kanilang pinag-usapan mga kaibigan ay ang mga captives na hawak ng Hamas hanggang ngayon. Wala namang problema para sa kampo ng Israel mga kaibigan kung ang United States of America ay makipag-usap sa Hamas kung ang pag-uusapan ay ang pagpapalaya ng mga bihag nito. Pero napakalaki raw ng problema para sa Israel kung ang hiniling ni Donald Trump na palayain ng Hamas ay ang mga American captives lamang. Lumalabas mga kaibigan na makasarili itong si President Donald Trump. Dahil sa maraming mga agreement na isinagawa sa pagitan ng Israel at ng Hamas, lahat ng mga bihag na hawak ng Hamas, ito ang hinihingi ng Israel. Mapa-Americans man, mapa-Thailanders man. And of course, higit sa lahat, ang mga Hudyo. Nitong nagdaang buwan lamang mga kaibigan, hindi ba't narinig nyo rin ang balita na kung saan nagpalitan na ng mga bihag ang Israel at ang Hamas? At isa sa mga napakawalan ng Hamas ay ang mga Thailanders. Yon ay dahil sa yun ang hiningi ng Israel sa tulong na rin ng mga mediators nito
gaya ng Qatar at Ehipto at Estados Unidos. Ibig sabihin, open sila sa bawat isa kung ano ang agreement na kanilang gagawin. Pero kakaiba mga kaibigan ang ginawa ng Estados Unidos at Hamas dahil nga private ito. Tinawag ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan ang kanilang strategy na crazy campaign. Kasama mga kaibigan ang kanyang kinausap na si Strategic Affairs Minister na si Ron Dermer. Tinawag itong crazy campaign sapagkat ang pinag-usapan ni Netanyahu mga kaibigan at ni Dermer ay upang pigilan ang Estados Unidos. Hindi ba't parang crazy campaign nga mga kaibigan sapagkat ang Israel at United States of America ay malapit na kaibigan. Ngayon ay pipigilan ng Israel ang United States of America. Pero eto na, pakinggan ng mabuti mga kaibigan ang aking sasabihin sapagkat nagsalita na si Benjamin Netanyahu tungkol dito at tahasang sinabi niya na ang balitang ito ay outright fake news. Again mga kaibigan, outright fake news. Bakit? Sapagkat sinabi ni Benjamin Netanyahu na ang balitang ito na kumakalat ay propaganda lang pala ng Hamas. Katunayan, sinabi ni Benjamin Netanyahu mga kaibigan na pakakawalan din daw ng Hamas ang IDF soldier na nagngangalang Idan Alexander at siya ay kilala bilang huling US-Israeli hostage. Kasama rin daw na ito turn over ng Hamas ang 4 na katawan na wala ng buhay at ito ay Israeli-US captives. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na sa paraan na pagbabalita ng Hamas, maliwanag daw na ipinagsasabong ng Hamas ang United States of America at Israel. At ayon naman sa ibang mga eksperto mga kaibigan, imposible raw na hindi magkasundo ang Israel at ang United States kung ang mga bihag ang pag-uusapan dahil merong mga pag-uusap ang Israel at United States of America na hindi na ipinapaalam sa publiko. Mabuti na lang daw at ito ay nalaman agad ng Israeli forces at ng gobyerno ng Israel upang agad na ma-address ang kumakalat na balitang ito. Akala ko nga rin mga kaibigan ay totoo. Pero nang basahin kong buong-buo ang ulat ng The Times of Israel, ang naglalabas pala ng balita tungkol sa nagkakalamat na relasyon ng Israel at ang United States of America ay Hamas lang pala. Dagdag pa ni Benjamin Netanyahu, magaling daw ang Hamas. Saan sila magaling? Magaling daw sa manipulation. Kung kayo naman ang tatanungin mga kaibigan, ano ang inyong masasabi tungkol sa ikinalat na balita ng Hamas? Ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. At sa lahat ng aking mahal na kababayan na narito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga OFWs sa iba't ibang panig ng mundo, sa aking mga subscribers, sa mga bashers, sa mga silent viewers at sa mga members, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.